Mag-isip ka ng isang bagay na pwede mong gawin para sa isang tao. Ngitian mo, magpa-picture at tratuhin ng may respeto at dignidad yung kanyang hanap buhay. Ganun lang ka-basic, hindi mo kailangan ng mataas na pinag-aralan para maintindihan ang salitang respeto. Tapos, yung tao na pinakitaan mo ng kabutihang loob ay ipinost ang picture nyo online na may caption na hindi ka nais-nais, nakakabastos, unprofessional. Yan na nangyari kay Zyriel Manabat. Sa mga oras na yon, siya ay isang pasahero. Bagamat sikat na artista, hindi siya nagpakita ng pagmamataas at hindi siya tumanggi sa request ng driver na magpa-picture. Mabait, simple lang. Pero yung driver mas piniling maging tanga kaysa maging professional. Noong April 8, 2026, may kumalat na screenshot sa Facebook mula sa isang TNVS driver sa ilalim ng page na Boss Toyo Mansi. Shinare niya yung selfie nila ni Zyriel Manabat at ang caption niya, Ang laki ng bata na yan. ambiguous naman yung phrasing kung titignan mo at face value. Pwede naman kasing ibig sabihin na malaki na si Zyriel, dalaga na, hindi na bata. Alam naman natin lahat na nagsimula si Zyriel Manabat bilang isang child actress, pero yung mas obvious na konteksto ay yung mga kalalakihan sa comment section ay ginawang pulutan yung post. Ayon kay Zyriel mismo ay pumayag lang naman siyang magpa-picture bago bumaba. Mabait at marespeto naman siya doon sa driver, pero yung driver mas piniling maging tanga. At agad na kumalat yung screenshot at ang mga netizen ay kinall out ang Grab Philippines mismo at ang sabi ay, one of your drivers are publicly and openly sexualizing Miss Zyriel Manabat. Do something about this. At yung driver ay dinilit yung post, nag-deactivate ng Facebook page, pero alam naman natin kung paano gumagana ang internet. Kalat na yan habang buhay na yan dyan. Ika nga, think before you click. Hindi porke binura mo ay wala ng bakas yan. At ngayon ay panoorin natin ng panayam kay Miss Zyriel Manabat, para malaman natin kung ano ang plano niya sa insidente na to. So let's go. It's not, again, it's never about the piece of clothing. Nakapantrabaho ako. Nakapantrabaho siya, pero we must understand na artista itong si Zyriel Manabat. So kung ano man ang iniisip nyo na kung ano ang suot niya noong mga oras na yon is parte ng trabaho niya ang maging maganda. Ganun lang kasimple yon. Maayos ko siyang kinausap. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya. Maayos siyang kinausap, so meaning professional. Kasi nga naman, noong mga oras na yun, si Zyriel Manabat ay pasahero niya. At siya ay driver at parte ng trabaho niya na ihatid ng maayos si Zyriel mula sa pinanggalingan niya papunta sa pupuntahan niya, in which nagawa naman niya yun. Pero kasi yung insidente, yung hindi magandang nangyari is nangyari after nung biyahe. Which is, isang malaking kabubuhan. So, tuloy. Nagtip pa nga ata ako kasi naiya ako pag may pinaghihintay akong tao. Nagtip pa. So, nadagdagan pa yung bayad sa'yo. So, wow. I hope na your family, your mom, your sister, or worse, if you have a daughter. If you have a daughter, kasi kung titingnan mo nga naman, Zyriel Manabat, parang anak niya na lang to eh. Your wife. Diba? Parang, sana makita nila to at sana makita nila na ganyang klase ka ng tao. I'm never scared naman to express my passion about protecting women, about protecting victims or voiceless in any gender, in any age. I'll be their voice and I'll use my platform wisely. That's so nice. That's so nice. There's nothing to be scared or to be afraid of. Nothing to be scared kasi unang-una, Zyriel Manabat, artista ito. May platform, may clout, may pera, talagang palumpaluto sa demandahan. Walang-wala ka dito. And pinakamatindi sa lahat, siya yung nasa katwiran. Kahit paanong angulo natin itong tignan, siya mananalo dito. Nag-fuel lang siya ng reason for us to be more brave and for us to be to spread more awareness about this kind of topic. Spread more awareness. So magsilbing aral sana to sa mga TNVS driver na wag niyo tong pamarisan, Thank you for using this time para mag-spread din ako ng words. Yeah, thank you, Cheryl, for answering.
At ang sabi ni Zyriel ay hindi naman niya agad nalaman dahil hindi naman siya pala hawak ng cellphone. Nalaman na lang niya nung sunod-sunod na siyang kinontak ng mga kapwa niya PBB housemate. At nung makita niya yung screenshot, ang malinaw na sagot niya ay, "I will not let this slide because that should not be entertainment in any form." At dagdag pa niya ay, "I'll be their voice," meaning kababaihan, regardless of gender or age. There is nothing to be scared of. This only fuels our reason to be braver. Naglabas ng public apology ang Grab Philippines at nagpataw ng preventive suspension doon sa driver at tinawag nila ito na grave violation and a bannable offense. Pero may linya doon sa statement na ang sabi ay comprehensive review of driver behavior protocols including those governing post-trip conduct. Meaning, yung mga nangyayari pagkatapos ng trip. At pansinin natin yung salitang post-trip kasi yung harassment, yung insidente ay hindi nangyari sa loob ng sasakyan. Hindi habang nasa biyahe sila. Yung harassment ay nangyari pagkatapos ng biyahe and online nga nangyari. At nangyari yon sa labas ng platform. So, ang tanong ay, may existing protocol na ba para sa ganito o magkakaroon pa lang ng dahil dito? Kasi malay ba nila na may mangyayaring ganun at malay ba nila na may bobo na makakaisip gumawa nun? At naglabas na din ng pahayagang LTFRB at ang board member na si Greg Pua ay nagsabi na na-identify na nila kung sino yung driver, na-identify na nila kung sino yung operator at within the day mag-i-issue sila ng mga necessary show cause order. At dahil dyan, dalawa na ngayon na nagsususpend, Grab bilang platform at LTFRB bilang regulator. Hindi lang Grab account niya ang nanganganib na mawala, nanganganib din siya na mawalan ng prangkisa, nanganganib siya na mawalan ng karapatan na mag-operate as TNVS driver entirely. At noong April 10, 2026, mariing kinundina ni Senator Risa Hontiveros ang insidente. At ang sabi niya ay si Toyo Mansi may be specifically held liable of gender-based online sexual harassment which is punishable by imprisonment or fine under the Safe Spaces Act. At dagdag pa niya na hindi porke public figure ang isang tao ay permission na ito para harasin o abusuhin sila kahit sa comment section lang. At naglabas din ng pahayag si Representative Sara Jane Elago ng Gabriela Party List at ang sabi niya ay hindi kailanman katanggap-tanggap ang gawing katatawanan o content ang pambabastos laban sa mga kababaihan. At tinawag niya ito na halimbawa ng mas malawak na kultura ang sexual harassment na nararanasan ng mga kababaihan kahit sa simpleng pagpasok sa trabaho at kahit sa pagsakay ng Grab. At dalawa ang konkretong hinihingi ng Gabriela sa mga ride-hailing platforms. Una, ang agarang aksyon laban sa mga driver na lumalabag sa dignidad ng kanilang mga pasahero. At pangalawa, ang mandatory gender sensitivity training para sa lahat ng TNVS driver. At ngayon, tignan natin ang tatlong batas na pasok sa insidente na to. Una, ang RA 11313 na tinatawag na Safe Spaces Act na tinatawag din na Bawal Bastos Law na naisabatas noong 2019. Saklaw nito ang sexual harassment sa kalye, sa pampublikong lugar, sa online, sa trabaho, catcalling at misogynistic remarks. Kasama na rin yung mga lewd comments directed at someone publicly or online. Yung caption ng driver publicly shared online at walang consent ni Zyriel. Pasok sa banga. Malinaw na online sexual harassment ayon mismo sa batas. Pangalawa, RA 9999 or Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Although medyo may gray area dito kasi pumayag si Zyriel sa selfie. So, may consent yung photo pero hindi naman siya pumayag na pulutanin ng mga bobo sa internet yung picture nila. So, may consent yung pagkuha ng picture pero kung ano yung gagawin nung TNVS driver after makuha yung picture, wala nang pahintulot si Zyriel dun. At pangatlo, RA 11930 or
Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act na less directly applicable dito pero isa ito sa mga legal framework na binanggit ni Senator Hontiveros, so worth noting. Ngayon, ang mga batas ay nandyan na, kumpleto na, so sana lang ay may masampulan talaga para magsilbing aral sa iba pang mga TNVS driver at hindi yung suspension ngayon pagkatapos ay balik bukas sa ibang platform. Nakita na natin yan dati. And ang takeaway natin dito is because yung ganitong usapin hindi na to bago, na yung pananamit ng mga babae at objectification sa kanila ng ilang mga kabobong kalalakihan is hindi na to bago, and maraming beses na to napag-usapan sa internet, pero ang pinagkaiba nito is yung pananamit ng babae and yung halimbawa is makasalubong ka ng tambay sa tabi-tabi. And yung mga tambay na yun talagang mga wala ka nang magagawa ron, kung talagang mga loko yun, then ikaw ang iiwas sa ganun. Pero sa pagkakataong ito is nasa professional na setting ito, na yung driver na gumawa nung hindi dapat gawin is isa siyang tinuturing na professional sa mga oras na yon, meaning kumbaga sa mga oras na yon ipinagkatiwala ni Zyriel Manabat sa kanya na dalhin mo ko from point A to point B dito sa panggagalingan ko papunta doon sa trabaho ko. So professional. So nakakalungkot isipin na kung kanino ka nagtiwala na ihatid ka sa pupuntahan mo, yun mismo yung mang-o-objectify sa'yo. In which nakakalungkot isipin na hindi dapat nangyayari yon sa isang professional na setting na yung tao is nag-a-avail ng serbisyo mo. And that's all for our video for today. Depende kung anong araw mo pinapanood itong video na to. At kung nagustuhan mo itong video na to, maaaring paki-like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga posts. And once again, Juice Pancho, I'm out. Yeah.